Alam naman nating lahat na hindi lahat ay matinding mag-analyze ng impormasyon na dumadaan sa kanilang mga digital media feeds. Ano po? Base po sa mga impormasyon na nakalap ng ating Presidential Communications Office, alin po ba o sino po bang sektor ang masasabi nating most vulnerable sa misinformation at disinformation sa kasalukuyan po, Yusek? Ma'am. Sir, dalawa po ang nakikita nating audience, no, na pinaka-vulnerable or mas mataas ang chance na mapapaniwala po sila sa disinformation. Ang pinakaunang audience po actually ay ang kabataan. Hindi dahil madali silang mapaniwala, pero dahil sila ang mas madalas gumagamit ng internet, ng social media. So sila po ang pinaka-exposed. At dahil sila ang mas madalas gumagamit ng social media, sila din po ang mas madalas nakakakita ng fake news. Kaya po tayo nag-conduct ng Campus Caravan last year hanggang sa nag-conclude lang po siya this March. May Campus Caravan po ang PCO na umikot sa buong Pilipinas para po makapag-discuss kami or maturuan po namin ang mga students at the college level kung paano maging mas mapanuri sa disinformation at sa fake news. Ang pangalawang most vulnerable sector naman po ay ang mas nakakatanda. Dahil hindi po sila masyadong sanay gumamit ng social media at madalas kapag ng kaibigan or somebody from their family, agad po silang maniniwala. Hindi na po sila, kumbaga, mag-fact check. So, ito po yung nakikita nating mga misinformation na umiikot sa mga Viber group chat, sa mga Facebook Messenger group chat. Yun po, tina-target din po ang ating mga lolo at lola or nakakatandang tito at tita.